Patuloy ang pag-usad ng mga malalaking proyekto sa tulay tulad ng Bukana Bridge sa Davao City na tinatayang matatapos ngayong taon, at ang Samal-Davao Connector, SIDC, bridge na inaasahang matatapos sa 2028. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Patuloy ang konstruksyon ng Samal Island Davao City Connector, SIDC, bridge at nakatakdang matapos sa September 2028, ang proyekto ay umabot na sa humigit kumulang 41% na completion rate noong August 2025. Tuloy ang pagtatayo sa kabila ng mga isyu sa korte. Noong August 2025, naabot na ng proyekto ang tinatayang 41% completion rate, mas mabilis ito sa orihinal na target, na nagpapakita ng positive slippage. Nagpalabas ang Korte Suprema ng writ of kalikasan laban sa proyekto dahil sa mga alalahanin ng mga environmental group na maaaring makapinsala ito sa Paradise Reef sa Samal Island at Hizon Marine Protected Area sa Davao City. Gayunpaman, patuloy ang trabaho dahil dininid ng Court of Appeals ang petisyon at nagpapatuloy ang prosesong legal. Ang proyekto ay inaasahang magpapabilis ng travel time sa pagitan ng Samal at Davao City, na magiging 5 minuto na lamang mula sa 30 minuto via ferry, at magpapasigla sa ekonomiya at turismo sa rehiyon. Ang 23 bilyong pesos proyekto ay pinondohan sa ilalim ng Official Development Assistance, ODA, mula sa gobyerno ng China at ang contractor ay ang China Road and Bridge Corporation, CRBC. Ang tulay ay magiging toll-free, may 4 na lane, at magkakaroon ng vertical na clearance na 47 metro upang madaanan ng mga barko. Ang proyekto ay kasalukuyang nasa yugto ng substructure works, kabilang ang pagtatayo ng mga rampa at land viaduct sa magkabilang dulo, Davao at Samal. Matagumpay nang nakumpleto ang humigit kumulang 7 matataas na pier columns para sa land viaducts at patuloy ang foundation works para sa pangunahing tulay. May mga isyu pa rin ukol sa epekto ng tulay sa marine life, partikular sa Paradise Reef Landing Site. May mga petisyon na inihain sa Korte Suprema hinggil dito, ngunit patuloy ang proyekto alinsunod sa mga pahintulot mula sa DENR. Ang proyekto ay pinopondohan sa pamamagitan ng Official Development Assistance, ODA, loan mula sa China at isinasagawa ng China Road and Bridge Corporation, CRBC. Samantala, sa ngayon, wala nang opisyal na update sa pagtatayo ng Mindoro-Batangas Super Bridge November 2025, ngunit isa ito sa binanggit bilang isang mahalagang proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Ang proyekto ay nasa yugto pa rin ng feasibility study at pagpaplano, batay sa isang proposal ng San Miguel Corporation. Ang bridge ay magkokonekta sa Mindoro at Batangas sa pamamagitan ng Isla Verde. Ito ay magiging 15 kilometer na super bridge na may pedestrian at bicycle lanes, na tatagal ng 5 taon para maitayo. Ang tulay ay itinuturing na isang mahalagang infrastructure project para sa pag-unlad ng rehiyon. Iminungkahi itong maging kauna-unahang lumulutang na tulay o floating bridge sa Asia, na may kakayahang makayanan ng malalakas na bagyo, hanggang 350 km/h na hangin. Inaasahang mapapabilis nito ang transportasyon ng kalakal at tao, mapapalakas ang turismo, at makatutulong sa pangkalahatang kaunlaran ng rehiyon ng Mimaropa. Ayon sa mga ulat noong 2023, umarkila ang SMC ng isang lokal na kumpanya para magsagawa ng bathymetric study, pagsukat ng lalim ng tubig, bilang bahagi ng technical feasibility study.
Ang proyekto ay nahaharap sa mga hamon tulad ng malalim na katubigan, hanggang 300 metro ang lalim, mga isyu sa pagpopondo, at mga alalahanin tungkol sa epekto sa kalikasan, dahil tatawirin nito ang Verde Island Passage, isang pandaigdigang sentro ng marine biodiversity. Ang proyekto ay nanatili sa yugto ng pagpaplano at pag-aaral, at sinusuportahan ito ng mga politiko at mga pribadong sektor tulad ng San Miguel Corporation. Ang tulay na ito ay inaasahang magpapatatag sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapabuti sa transportasyon at kalakalan, paglikha ng mga trabaho, at pagpapalakas sa turismo. Samantala, ang Bataan-Cavite Interlink Bridge naman o BCIB, ay nagpatuloy sa mga paghahanda nito para sa konstruksyon simula sa susunod na taon, na may pagtutok sa pag-a-award ng mga kontrata para sa mga unang yugto, tulad ng Bataan Land Approach, Package 1. Noong September 30, 2025, 8 kumpanya ang nagsumite ng kani-kanilang financial bids para sa Package 1 ng proyekto, na sumasaklaw sa 6.89 kilometrong land approach sa panig ng Bataan. Kasalukuyan itong sinusuri ng Department of Public Works and Highways, DPWH. Ang 32.15 kilometrong tulay na ito ay magkokonekta sa Mariveles, Bataan, at Naik, Cavite. Kapag natapos, ang kasalukuyang 5 oras na biyahe sa pagitan ng dalawang probinsya ay magiging humigit kumulang 45 minuto na lamang. Ang proyekto, na tinatayang nagkakahalaga ng $3.91 billion, ay sinusuportahan ng multi-tranche loan mula sa Asian Development Bank, ADB, at Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Patuloy ang paghahanda para sa pagsisimula ng groundworks, na inaasahang magiging simula ng malaking transformasyon sa konektibidad ng Central Luzon at Calabarzon regions. May 8 construction group, kasama ang mga lokal at Chinese firms, ang nagsumite ng kanilang financial bids para sa Package 1.